ang ating manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno isinilang sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Merry Christmas po sa ating lahat. Tayo po ay nasa unang biyernes ng buwan ng Enero ng taong 2024 at huling biyernes sa panahon ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Pagdasal din po natin ang ating patuloy na paghahanda sa pagdiriwang ng traslasyon sa darating na Martes, ang lahat nating mga intensyon sa simula ng taon at ng buwan ng Enero, ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang tagumpay natin sa buong taong ito, upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos na di tayo kinakalimutan, di tayo tinatalikuran. Hingin natin din sa Kanya ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong karigtan, upang matutuhan naming sambahin si Jesus na manunubos namin at mapakinggan namin ang kanyang kalooban, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-save po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang.
ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos at parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa kanyang templo at ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at ang sabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises na kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Siyang tanong ni Natanael. At sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya.
Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Guro, kayo po ang anak ng Diyos," wika ni Natanael. "Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. At maraming salamat po ngayong unang biyernes ng Enero, unang biyernes ng taong 2024, at huling biyernes sa panahon ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Tayo'y naparito, nakapasok sa simbahan, nasa Quiapo sa kabila ng matinding traffic at dami ng tao. Kaya't ating pong pasalamatan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Ika-6 na araw na po ng ating pagsasyam, paghahanda para sa traslasyon na gaganapin natin sa Martes. Kaya ngayon pa lang ika-6 na araw, ramdam na natin ang dami ng mga deboto, ang init ng pananampalataya, ang sigla ng pagbabalik sa pagsisimba, lalong-lalo na ang gayak para sa traslasyon. Kaya't sana ho'y hindi lang tayo nandirito ngayon, kundi maging sa Martes at sa mga susunod pang mga araw, ang sigasig sa debosyon sa mahal na poon ay muli nating patunayan sa Kanya at sa bawat isa. Huwag ho nating kakalimutan, tayo ho'y nasa Kapaskuhan pa rin. Paskong Pasko pa po. Kahit tiyak naririnig ninyo, bihira na ang mga Christmas songs. Ang bati ng lahat, Happy New Year. O baka hindi na nga sila bumabati eh. Balik na sa pananahimik. Balik na sa pagiging walang kibo. Pero ho, Paskong Pasko pa rin. At ito ang paalaala sa atin ng simbahan na magwawakas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan sa darating na linggo sa pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas mula sa silangan. The Feast of the Epiphany. Kaya it explains why hindi pa ho natin inaalis ang gayak ng Kapaskuhan at gayon din ang pag-awit ng mga Christmas songs at lalo tigit ang pagninilay sa pagsilang ng manunubos ang Panginoong Heso Kristo. Nais ko pong ibalik natin ang ating tuon at pansin sa Belen. Sabi, Father, nasa likod eh. Well, silipin ho natin. Baka malimutan nyo na ho. Yun ang Belen. Kakaiba ho Belen natin ngayon. No. Artistic. Pero Belen pa rin. Bakit? Ano ho ba ang buod ng Belen? Of course, walang iba kundi ang pagsilang ng manunubos na si Jesus bilang sanggol. Na sa una't una, sa umpisa, wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang mga magulang, si Maria at si Jose. Sa kalaunan, nang siya ho'y isilang, pinapunta ng anghel ang mga pastol. Dala ang kanilang mga alagang hayop. At sa darating pong linggo, ipagdiriwang natin ang pagdalaw ng mga pantas mula sa silangan. Advance delegation na ho, nandyan na sila ngayon. So, kompleto na ho. The nativity scene is already complete with Mary, Joseph, the child Jesus, the shepherds, and their domesticated pets that they pasture, and likewise the Magi from the east. Ayoko sabihin tatlo kasi wala namang nakalagay na tatlo sa teksto. Mga pantas mula sa silangan. At ang lahat pong ito
ay umugat sa pagdating at pagsilang ng Panginoon. Na sa umpisa, pwede namang sanay siya lang mag-isa. Ngunit minarapat ng Diyos na sa pagdating niya, hirangin si Maria na maging ina nito at katuwang si San Jose. At doon nagsimula na sa pagdating ni Jesus, maraming mga tao ang inilapit ng Diyos sa Kanya. Inakay ng Panginoong Jesus ang mga tao papalapit sa Kanya. Kaya po ang ebanghelyo natin ngayon ay hindi nalalayo sa ganito ring daloy. Kung saan si Felipe, na tinawag ng ating Panginoong Jesus Nazareno, nang maranasan ni Felipe ang pagtangkilik ni Jesus na tumawag sa kanya, si Felipe ay hindi rin nagdalawang isip na hikayatin ang iba. At isa sa mga nahikayat niya ay si Natanael. At hindi ho doon nagtapos kay Felipe at kay Natanael. Simula pa lamang sa kanila. In fact, sabi nga ho natin, sa kanila nagpapatuloy. Nagsimula kay Maria at kay Jose, sa mga pastol, mga tupa, sa mga pantas mula sa silangan, sa paglaki at sapat na gulang ni Jesus, nagpatuloy sa pagtawag niya sa mga alagad at apostol. At ang mga apostol, isa na si Felipe, hinikayat at inilapit kay Jesus si Natanael. Ito ho ang buod ng pagdating ng Panginoon. Jesus is drawing all of humanity toward Himself. Father, no-nosebleed na naman tayo niyan. Simple lang ho, isasali no natin sa Filipino. Sa pagdating ng Panginoon, inakay niya ang lahat papalapit sa Kanya. At yung mga inakay niya ay nakaakay din ng iba. Kaya this explains why. Ito ho ang nagpapaliwanag at nagpapabigay kaliwanagan. Bakit ang dami-daming deboto sa Poong Jesus Nazareno? Traslasyon na ba? Sa Martes pa. Pero ho, ngayon pa lang, first Friday of the year, first Friday of the month, ika-6 na araw ng ating pagsasyam, ilang araw bago ang traslasyon, ubod dami na ang tao sa Quiapo na nagdedebosyon. In fact, simula pa lang ho ng bagong taon. Bago magtapos ang taon, ang dami-dami na ho natin dito na nagpapakita ng pagsasariwa at ng ating katapatan sa Diyos na ating pinagdiwang sa Kanyang pagsilang. Kaya kung magtapos man po ang pagdiriwang natin ng Pasko sa darating na linggo, sana'y ito ho naman ang magbibigay silang sa mas malalimang pagsunod at pagtawag sa Diyos sa iba. Tapos na ang Pasko by Sunday. No? Tanggal na ho lahat yan, lahat ng mga Christmas decor, lahat ng mga palamuting naririto. Wala na ho yan. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng palamuti ng Pasko, sana'y mamumukadkad naman at isisilang ang bagong sigla ng pagsunod sa Panginoon. Na tayong naakit sa Kanya, siyang magiging mapapagkatiwalaan niya na aakay naman sa iba. Ito ho ang nais ng Panginoon, na sana sa simpleng pamamaraan, ipakikilala natin siya sa kanila at ang iba ay aakayin natin pabalik sa Kanya. Kanina ho may kausap ako at ang sabi niya, Father, ang sama ng loob ko, iniwan ako ng asawa ko. Sabi ko, ayaw mo nun te, dalaga ka ulit. Kasal ba kayo simbahan? Hindi po. Live-in. O ayaw mo nun, wala ka ng kasalanan. Pero gusto ko siyang patayin, Father. Nagalit ako sa Diyos. 3, 4 na buwan ako hindi nagsimba. Nagalit ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit nagkaganito? Anong pagkakamali ko? Hanggang sa nasabi ho niya, meron siyang isang kasama sa handmaid na hindi siya tinigilan. Handmaid sila. Handmaid siya.
Yung asawa niya kasi nasa abroad. So, member siya ng handmaid. Napansin nung kasama niya, nawawala siya, hindi na siya umattend. At dahil doon, hindi siya tinigilan, hindi siya sinukuan ng kanyang kasama sa handmaids of the Lord, na siya'y laging dalawin, hikayatin, palakasin, at ibalik sa kanilang samahan. Kaya, sa katapusan nun ng aming pag-uusap, sabi niya, Father, tinetext ko na yung asawa ko. Sabi niya, sabi ho ng babae, sabi ko sa kanya, dalawin naman niya yung mga anak namin. Hinahanap siya. Ikaw, sabi ko, pinatawad mo na ba? Matagal na, Father. Tinanggap ko na. At ako'y aktibo na muli sa aming samahan, handmaids of the Lord. Now, sana ho, ang simple kwentong ito ng buhay, magiging alingaw-ngaw, echo, at mararamdaman din, makikita rin sa buhay nating karamihan, na bagamat tayo nasaktan, may nawala sa atin, hindi ito magiging dahilan upang masira na ang lahat ng ating ugnayan sa Diyos at maging sa tao, pamilya sa ating kapaligiran. Lalo na kung meron hong ipinadadala ang Diyos na mangilan-ngilang mga taong nagmamalasakit sa atin, nagpapahalaga sa atin, hindi tayo sinusukuan. Buong tiyaga tayong inaakay at binibigyang kalakasan. Maaring kapatid ninyo, kaibigan, o sinumang tao na nakatawag pansin ang kanyang mga salita, maaring Diyos na ang nagpapahiwatig at nagpaparamdam sa atin. Na sana, sa tulong ng mga taong ito na ipinadadala niya sa atin, tayo rin ilalapit sa Panginoon upang mailapit sa Kanya hindi lang ang ating sarili, maging ang iba na naging dahilan ng ating paglayo sa Kanya. Magtatapos na pong muli ang Pasko sa linggo, magtatapos din, lilipas din ang traslasyon sa Martes. Pero sana ho, ang paglapit, ang pagsunod sa Panginoon, hindi kailanman magwawakas, hindi kailanman matatapos. Patunayan ho natin na ang sigla, ang dami, ang init ng ating pagdedebosyon sa mahal na poon ngayon ay higit pang sumisigla, higit pang dumadami, higit pang tumitibay sa pagdaan ng mga panahon, may pagsubok mang dumating o wala. Nang sa gayon, tunay na ang Paskong nangyari sa pagdating ng Poong Nazareno ay hindi lamang isang alaala, kundi isang karanasang buhay na buhay sa atin habang tayo'y naglalakbay sa lupang ibabaw. Nawa sa atin hong paglapit ngayon sa Panginoon, mailapit din natin ang iba at sila na inilalapit natin sa Kanya maging daan din upang mapalapit ang iba muli sa Kanya. Maligayang Pasko po at isang masaganang bagong taon para sa ating lahat. Nawa ang ating pagdedebosyon sa mahal na Poong Nazareno isinilang sa mundo, ang simula ng walang hanggan at walang katapusan, walang kapagurang ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin natin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya
sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy po nating pagdasal ang ligtas na paglalakbay ng marami, silang pabalik sa kanilang mga tahanan mula sa bakasyon, ang kalagayan at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling, sa tagumpay na kanilang tinatahak at pinapangarap. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Basbasan mo, Panginoon, ang lahat naming mga plano, panukala, binabalak, at mga sinisimulan sa taong ito. Ipagkatiwala mo rin ang tagumpay sa lahat ng mga naghahanap trabaho, nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagkasakit at patuloy na naghihintay sa kagalingang iyong ibibigay, manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo po kami ng magandang panahon sa aming paghahanda at pagdiriwang ng traslasyon, manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa ikatatagumpay ng kapayapaan sa buong daigdig, lalong-lalo na sa loob ng pamilya at tahanan, sa isip at pagpapasya ng mga pinuno ng mga bansa, sa kaligtasan ng mga mamamayan, manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, buong tiwala nating ipagpasa Diyos, lahat nating personal at pamilyang kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, sa pagtupad mo ng iyong pangako na si Jesus ay sa amin isinilang, naway bigyan mo ring pahintulot ang katuparan ng aming mga panalangin at kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Ako'y may dalang tinapay, alak na lulong ay lakas. Sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na magliligtas. Tayo na, sa amin din tayo na sa amin din. At doon masarap mag-awitan sa tabing ng sagsama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita, at sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid sa pagparito ng Poong Nazareno, kaya't kilalanin natin ang iisa nating Ama sa pag-awit sa Kanya. Sabay-sabay po nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin,
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nakilala ni Felipe si Jesus at inakay ni Felipe si Natanael palapit kay Jesus. Ibinibigay ni Jesus sa atin ngayon ang kanyang kapayapaan upang ihatid din naman natin sa iba. Akayin po natin sila palapit sa Diyos sa kapayapaang ibibigay natin sa kanila. Peace be with you. Kordero ng Diyos, alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Mapalad tayong lahat na makaaakay ng higit na marami papalapit sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disasters and Relief Fund na pinantutulong po ng ating simbahan sa mga naepektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na po sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ipinagbibigay lang po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na ikawalo at ikasyam ay ang mga sumusunod. Enero ikawalo, 2024, araw po ng Lunes, mag-uumpisa po ang misa, 33 misa, sa ganap po na ikatatlo ng hapon hanggang ika-11 ng gabi. Oras-oras po ang misa. Sa ika-9 naman po ng Enero, 2024, araw po ng Martes, sa ganap po na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras din po ang misa. Ang Grand Fiesta Mass ay sa ika-9 ng Enero, sa ganap po na ika-12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand. At ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito at maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag araw po naman ng Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo ang aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay paging dapating maging hain sa iyo kailanpaman. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga dagdag pong paalaala, bukas po ay first Saturday of the month, first Saturday of the year. Kaya't wag po nating parangalan, wag nating kakalimutang parangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang kalinis-nisang puso.
magsimba po tayo. And at the same time, ikapitong araw na ng ating nobenaryo sa mahal na poong Jesus Nazareno bukas. Paskong Pasko pa rin po hanggang Linggo. Kaya't sulitin ho natin ang mga araw na ito sa pagsisindi ng Christmas light, especially ho sa gabi. Huwag na ho tayong magtipid. Hanggang 9 o'clock ng gabi, hanggang Linggo, sulitin ho natin. Ang pagpapatugtog po at pag-awit ng mga Christmas song, wag ho nating patahimikin. Baka ho malimutan na natin para ho ating maramdaman at patuloy na maalaala, tumagos sa puso na ang Diyos ay nagkatawang tao para sa atin. At ang Martes po na darating ay ang muling pagbabalik ng Poong Nazareno, ang traslasyon sa lansangan. Maghapon po ang misa, alas 12 ang misa sa Luneta Grandstand ng madaling araw at ang mga misa po rito sa Quiapo Church, pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno ay sunod-sunod hanggang sa makabalik ang kanyang mahal na imahen dito sa loob ng simbahan. Kaya't marami pong salamat. Merry Christmas po sa ating lahat at naway di tayo mapapagod, di tayo magsasawa, di natin susukuan ng Panginoon kahit may mga problemang dumarating sa buhay natin. Huling pakiusap. Ngayon lang ako ulit naka 11 o'clock. Normally 4 p.m. ang misa ko. At sa 4 p.m. napansin ko ho, marami ang hindi na umuwi agad. Tinatapos muna naming awitin ang himno sa Poong Jesus Nazareno na awitin. Sana kayo rin, sana tayo rin ho, na bago tayo magsipaglabasan ng simbahan, tapos na nating awitin, umawit, haranahin ang Poong Nazareno. Kaya't mamaya po sa atinong pagbabasbas, sabayan ho natin ang awit sa poon, nang ito'y tumimo sa ating puso, sa ating isipan, at makapagdasal tayo ng higit sa ating inaasahan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ating pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang mga taong kanilang ipinagdarasal, lalo sigit silang hindi makadalo ngayon sa pagdiriwang, dala ng iba't ibang kadahilanan, maging ang kanilang mga imahen at dasalan. At ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at patuloy na sumunod at akayin ng iba sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa ating lahat. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka ng amin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Merry Christmas po sa ating lahat.